Nakuna ng CCTV camera ang pagdating at pag-alis ni Vong Navarro at grupo ni Cedric Lee sa condominium kung saan nabugbog ang aktor noong January 22. Isa ito sa mga naging basihan ng pagsasampa ng reklamo laban sa grupo ni Lee. Samantala, iniimbestigahan na ng Internal Affairs ng Southern Police District ang di manoy pagkukulang ng mga investigador nung ipinablotter si Navarro. Live mula sa Maynila, may report si John Consulta. John? Jessica, tuluyan na ngang inihain ng NBI ang patong-patong na kaso laban kay Denise Cornejo at kanyang mga kasamahan. Ayon sa NBI, Jessica, nakabase ito sa complaint na inihain ni Vong Navarro at sa mga CCTV footages na kanilang nakuha. Ito ang mga screen grab ng CCTV footage sa labi ng condominium ni Denise Cornejo. Kuha ang mga ito noong January 22. Makikita rito ang pagdating ng aktor at TV host na si Vong Navarro, pati na ng magkapatid na Cedric at Bernice Lee, at ilan pang kalalakihan na umakyat din sa condo unit ni Cornejo. Nakunan din ang pagbaba ng mga lalaking nakapalibot sa isang pang lalaking nakasombrero na pininiwalaang si Vong Navarro. Ang CCTV footage na ito mula sa condominium at ang complete affidavit ng aktor naging pangunahing basihan ng reklamong serious illegal detention laban kina Denise Cornejo, magkapatid na Lee, martial arts expert na si Zimmer Raz at 4 na iba pa. Ayon sa NBI, kinukumpirma pa nila ang isang intel report na mayroong kamera sa loob ng condominium na maaaring nakunan ang pangyayari. Ang mga pulis sa Taguig, may bagong impormasyon daw na makapagbibigay linaw sa insidente. Mapagkakatiwalaan daw ang saksi na nagbigay ng impormasyon. Pero sabi ng kanilang hepe, di pa pwedeng ilahad ang detalye dahil hindi pa nila hawak ang sworn statement na nakasaksi. No, not direct witness, pero his statement is significant to the investigation. Pwedeng nakita niya yung buong picture, pwedeng partly. Basta pagka pinagpatsi-patsi ito, we can come up also with a good result. Nangako naman ang Southern Police District na makikipagtulungan sila sa investigasyon. May na-receive kasi akong sumpina to bring yung blatter. So yun yung dinala ko dito. Naisumite na nila sa NBI ang kopya ng blatter na pinirmahan ni Vong Navarro, pati na ang sworn affidavits ng mga nasa investigative section kaugnay ng pagdadala sa aktor sa kanilang istasyon. Kasama itong ibinigay ng NBI sa DOJ nang isampa ang reklamo laban sa grupo ni Cornejo. Maliban sa serious illegal detention, maharap din sila sa serious physical injuries, illegal arrest, coercion at grave threat. Hanggang ngayong araw, wala pang tugon ang kapo ni Cornejo at Lee sa ipinadalang sumpina ng NBI. Hinihimay naman ng Internal Affairs Service ng SPD ang hindi raw nasunod na protocol ng ipinablatter si Navarro. Tulad na lang ng kawalan ng panig ng inaakusahan. Kung ang salaysay lang daw ng nagreklamo ang meron, hindi maituturing na kompleto ang blatter. Dapat ding isinailalim sa medical exam sa isang ospital ang pareho ng nagreklamo at inirereklamo at napuntahan ang pinangyarihan ng insidente para maberipika ang pangyayari. Dapat nagkaroon nga ng extra effort aside from the regular na ginagawa nila to ascertain the truth kahit record purposes lang. Dahil bablatter nga lang eh. Still, alamin natin yung iba pang circumstances dun sa kaso. Just like yung sinabi nila na nabugbog nga dahil lumaban nga si Bong. Sino ba yung iba pang mga kasamang nambugbog? Hindi naman natin nakuha rin yung mga pangalan dun sa blatter. Sakali mang mapatunayang may pagkukulang ang mga investigador, mayroong corresponding na hataw kung ilang araw yung suspension or kung ano yung karapat-dapat. That will depend on the result of the investigation. So titignan natin dito, isa't isa, they will be undergoing pre-charge evaluation. On that particular issue, titingnan namin yung aming mga rules and regulation kung saan kami lulugar doon. And if there's a need to change our policies, then we'll do it. Jessica, bagamat nayain na nga ng NBI ang reklamo laban sa grupo ni Denise at kanyang mga kasamahan, ay tuloy-tuloy pa rin daw ang pangangalap ng ebidensya ng NBI para sa pagkahalap pa rin at pag-alam ng totoong nangyari sa gabi ng January 22, Jessica. Okay, John, ito ay isang kaso ng he said, she said, no? The truth is out there, sabi nga natin.
just to manage expectations na kasi may CCTV, yun, alam, may pagka, ano yan may pagka, wow, may CCTV na. Pero actually, tugma yung timeline ng magkabilang kampo, di ba? Hindi naman nila nire-refute, no? Una, dumating si Vong Navarro, sumunod yung si Bernice and Cedric Lee, and then may mga nakitang lumabas. Parang, I don't know dun sa appreciation ko ng kaso kung tama, no, Jan? Pero parang dun sa flow of events, version ng magkabilang kampo, walang magkaiba consistent sila. Pareho sila ng sinasabi. So I don't know if itong video nakuha nung lobby nung condominium building will amount to anything much. Well, Jessica, ito yung pinupuntos naman ng NBI. Hinimay nila ng mabuti itong hawak nilang CCTV footage at sabi nga nila ay hindi pa pwedeng baliwalain yung mga nakuha nilang mga impormasyon dito sa CCTV. Ito, Jessica, papakita ko sa inyo ngayon. Itong hawak nating litrato na kung saan ay makikita si Vong Navarro na pumapasok nga dito sa loob ng condominium. Makikita natin, Jessica, yung oras na pumasok siya ay 22:38:32. Ito ay 10:38:22, no? Ng gabi, noong January 22. Pansinin mo, Jessica, noong pumasok si Cedric, Jessica, no? Itong actual na video natin, picture na hawak ngayon, Jessica, makikita natin yung oras naman, Jessica, nang pumasok itong si Cedric, 22:41:57, o difference of 3 minutes, Jessica. Okay. At pagkatapos ng 5 minutes, Jessica, sumunod naman itong iba pang mga kalalakihan na ang oras 10:43. So makikita natin, Jessica, na dikit-dikit yung oras, ano? At sinasabi nga ng NBI na medyo malabo kung talagang mayroong nga naganap pagkapagtangka dito kay Denise. Subalit tuloy-tuloy nga yung kanilang pangangalap pa rin ng mga ebidensya tungkol dito. At sinasabi nga nila na mayroong impormasyon na mayroong camera sa loob nitong condominium kung saan ay nakunan yung aktol na pangyayari. At Jessica, babalikan ko lang yung isang litrato natin. Itong si Cedric, Jessica, sinasabi niya kasama daw niya itong kanyang kapatid na si Bernice Lee nung pumasok sa loob ng condominium. Pero pansinin mo, Jessica, itong litrato na hawak natin ngayon, ang aktual na CCTV footage, itong screen grab, makikita natin, Jessica, nag-iisa lang si Cedric Lee nang pumasok sa condominium. Jessica. Okay. So, importante itong CCTV na hawak ngayon ng NBI. Yun ang sinasabi mo, John. Tama ka dun, Jessica. At kung madadagdag ko lang, isa pa sa mga nakita natin dito na sinasabi nga ng NBI, Jessica, kung mamarapatin mo, minsan pa, papakita natin. Okay. Dito sa kuha na ito ng screen grab ng CCTV footage, makikita natin, Jessica, merong dalawang tao na may hawak na isang tao na nakasombrero at sinasabing ito raw si Vong Navarro. Makikita natin dito, Jessica, nasa likod yung kanyang kamay at ito nga sinasabing kinukwento niya na nakatali daw ito. At itong dalawang lalaking ito, Jessica, ay kasama nga raw doon sa bumugbog. Pero mapapansin mo, Jessica, ang observation ng NBI, itong dalawang lalaking ito ay wala doon sa CCTV footage nung pumasok itong grupo ni Cedric Lee. Sa makatuwid, Jessica, ang sinasabi ng NBI, itong dalawang ito ay nasa itaas na ng condominium daw at maaaring nauna pa sa pagdating ni Vong Navarro, Jessica. Okay, kung hindi ako nagkakamali, tugmayan dun sa testimony ni Vong Navarro na biglang may lumabas yata mga lalaki within the condominium at tinutukan siya ng barel. Tama? Yes, Jessica. Tama yun, Jessica. Yun ang sinasabi nga ni Vong. At sa ngayon, Jessica, ay tuloy-tuloy pa rin daw itong pangangalap pa rin ng NBI ng testimonial evidence. At patuloy pa rin nilang inaantay nga itong kampo nila Denise na mapahayag, magbigay ng kanilang statement dahil hanggang sa ngayon daw hindi pa rin tinutugunan yung kanilang subpinang ipinadala sa kanilang kampo para mabigyan daw sila ng pagkakataon na marinig ang kanilang paliwanag sa kanilang mga nakuhang impormasyon, Jessica. Okay. Procedural matter, John. Bakit sa NBI? Kasi parang nakasanayan na natin, no? Pagka may mga malalaking kaso, may pupunta ng NBI, tapos ang PNP will conduct its own separate investigation para tuloy may turf war
lalo na sa mga malalaking kasong ganito. How do we see this? At may resolution ba itong ganitong nakagawian ng procedure? Actually, Jessica, isa yon sa mga observation talaga ng marami dahil merong investigasyon na ginagawa ang PNP, meron ding ginagawang investigasyon ng NBI. Pero sa kabilang banda, Jessica, ay maganda na rin lang daw na magkaroon ng ibang alternatibong organization na maaaring tumulong sa mga naagrabyado para daw magkaroon ng mas balanse at walang maaaring masabing whitewash sa investigasyon. Kung kaya't ang parehas sa organization, both PNP at NBI ay nandyan para nga magbigay serbisyo sa ating taong bayan, Jessica. Okay, so at least may check and balance, di ba? Tama ka, Jessica. Okay, at face value as of this time, masasabi ba na ang baseline o ang pinagmumulan ng NBI sa pag-imbestiga ng kaso is itong mga sinasabi nila sa publiko na rape, attempted rape, tapos yung kabila naman extortion, illegal detention, etc. Or meron pa bang iba silang tinitignang anggulo or baka ito lang yung nakapronta pero baka may mas malalim o nasa likod nito? May ganun bang tinitignan ng NBI dyan? Jessica, medyo mahirap talaga yung tanong mo pero ang totoo niyan, Jessica, meron pang iba pang mga anggulong sinisilip ngayon ng NBI pero hindi pa nila maaaring mailahad yung iba pang mga detalye dito. Katulad na lamang ng iba pang mga personalidad na maaaring sangkot sa di umano'y insidente noong sa January 22. Pero patuloy na sinasabi ng NBI, Jessica, nais pa rin nila talagang marinig ang lahat ng panig kung kaya't hindi sila tumitigil sa pag-apila sa kabilang kampo naman dahil ni Denise, dahil nga itong kampo ni Bong Navarro yung unang nagpunta at nagbigay ng kanilang complaint at patuloy na hindi raw pinapansin yung subpina na ipinadala sa kampo ni Denise kung kaya't ang apila nga ng NBI sana bigyan din sila ng pagkakataon na marinig yung kanilang panig para naman ay madagdagan yung kanilang hawak na impormasyon sa mga oras ito para sa na rin sa para malaman na rin natin ang totoong nangyari nung gabing yon, Jessica. So tama ba yung sinabi ko? He said, she said, but the truth is out there. Tama yun, Jessica, at inaasahan na sana natin, Jessica, na sa lalong madaling panahon ay malalaman nating lahat kung ano ba talaga ang nangyari, Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.